gumagawa tayo ng banana chips, ang madalas o nakasanayan natin na variety ng saging na ginagamit ay hilaw na saging na saba. At perfect din naman talaga ang saging na saba for banana chips. But in this video ay ibang variety ng saging ang gagamitin natin. Good day mga moms! This is Mommy Irene again, ang inyong kusinera. And yes, for today's video ay gagawa tayo ng crispy, lutong na mas tumatagal na banana chips using bungulan variety ng saging. Di ako sure kung anong tawag ng saging na ito sa lugar nyo, so paki-comment na lang below. Pero dito sa amin, eto ay bungan. Actually mga moms, this is my first time na gumawa ng banana chips na gamit ang variety na ito ng saging dahil kakagawa ko lang ng banana chips na gamit ang saging na saba at perfect din naman ang naging outcome. But since itong variety na ito ng saging, dito sa amin ay hindi mabenta. Kung bibilhin mo ito sa puno ay piso or 50 cents lang ang isang piraso, unlike sa saging na lakatan na mabenta kahit mahal. Madalas ay nabebenta lang ito dito sa palengke sa amin pag overripe na dahil mabango ito at perfect gawing banana cake. So naisipan ko, why not subukan kong gawing banana chips ito at perfect nga naman ang kinalabasan. Pero ibang proseso ang paggawa compare sa saging na saba ang gamit. So stay tuned para hindi kayo papalpak. Syempre balatan muna natin ito at slice as thin as possible. Pwedeng mano-mano at pwede rin gumamit kayo ng slicer. At this point ay dapat nakapagpainit na tayo ng mantika. So bakit nga ba kailangan nakapagpainit na tayo ng mantika while slicing our banana? Para after natin ito ma-slice ay diretso na ito iprito. Dahil ang saging, once na nakat or na-slice na ito ay nagre-release ito ng enzyme and when exposed to air ay nagdi-discolor yung ating mga nahiwang saging, which is okay lang naman. Pero kung pangbenta ang gagawin nyo, mas appealing tingnan for me lang ha, pag hindi dark yung kulay ng banana chips. Now kung maramihan naman ang gagawin nyo at ayaw nyo na nagmamadali sa pag-slice din prito, pwedeng ganito ang gawin nyo. Ibabad nyo muna sa tubig na may vinegar or lemon ang mga nahiwang saging. Putting acid in your banana slices can help slow down the oxidation process. Pero kung ganito ang gagawin nyo, make sure na nakatulo na ng maayos ang ating mga nahiwang saging bago ito iprito. Now let's proceed naman sa frying. Kaya nasabi ko kanina na iba yung process neto compare sa saging na saba dahil ang saging na saba kahit diretso fry muna tapos mekos-mekos lang ay okay lang. So, share ko lang din dahil yung first batch na na-fry ko ay ganito ang nangyari. Hinalo-halo ko kasi habang piniprito para even yung pagkaluto at pagkalutong same ng ginagawa ko sa saging na saba, which is mali pala. Dahil mas mataas po ang starch content ng saging na bungulan kesa sa saging na saba, so the best way to do, dapat yung oil natin ay talagang mainit na. Then pagkalubog ng ating mga nahiwang saging ay wag na wag po itong hahaluin muna. Yes mga moms, wag panay halo. Hayaan lang ito for few minutes over medium-high heat setting ng ating kalan. Gumamit lang ng barbecue stick para paghiwa-hiwalayin yung mga dumikit. Then, after few minutes, ay ganito na, malutong na yung mga nahiwa nating saging. Ngayon, ay pwede nyo na ito i-mix para even yung pagka-crispy. Hanguin ito at i-transfer sa isang tray or colander. Kung napapansin nyo, ay crispy na talaga ito at pwede napapakin, pero syempre, wala pa itong sugar. Set aside muna dahil isa-second fry pa natin ito mamaya. But before that, in a bowl, ay mag-combine lang muna tayo ng half cup ng sugar, 1/4 cup ng water, 1/4 cup ng vinegar, and this is optional yellow food coloring to enhance the color of our banana chips. For the vinegar naman, is it necessary to add vinegar? Well, based on my experience when it comes to frying lumpia or homemade potato fries, mas crispy yung outcome niya pag may vinegar. And vinegar also acts as an effective natural preservative. Mas matagal yung shelf life ng ating banana chip. And don't worry mga moms, hindi magiging maasim ang ating banana chips. Subuhos lang natin sa mga napritong banana slices yung ating sugar mixture. Bakit hindi diretso na lang sa mantika while frying? Pwede naman na ganun ang gawin nyo. Actually, ganun ang ginawa ko nung gumawa ko ng saging na saba banana chips. Ang di ko lang gusto ay yung outcome niya. Kung napapansin nyo, hindi same yung color ng banana chips. First batch ay golden yellow yung kulay, but the second batch, since yung mga natirang sugar ay nag-start na mag-caramelize at medyo sunog na yung mga natirang sugar sa kawali, kaya yung second batch ay mas darker na yung kulay. For the second fry naman, mga moms, seconds lang dapat, mabilisan lang para iwas over fry, papait yung lasa ng ating banana chips pag nasobrahan sa pagprito. Lalo pa at manipis lang ang pagkahiwa ng ating mga saging. So once lumutang na yung chips natin ay pwede na ito hanguin. At habang piniprito pa natin ang mga iba pa nating banana slices, sa mga hindi pa nakapag-follow, please like and follow our page for more quick and easy recipes. At congratulations na din sa ating ka-moms na si Ma'am Kat Padilla dahil siya po ang maswerteng moms natin na makakatanggap ng stainless steel pan. And stay tuned mga moms dahil sa susunod nating video ay air fryer naman ang ating handog pasasalamat sa ating mga ka-moms. And as easy and simple as that.
Easy nga ba? Kung complicated man ito para sa inyo, siguro dahil sa dami ng sinasabi ko. Pero as a mom kasi, na ayoko masayang ang pagod at pera nyo. Kaya sineshare ko lang sa inyo kung ano yung mga observation and experience ko. Actually, natuwa talaga ako nung ginawa ko ito dahil may ibang option na paano mapakinabangan ang saging na bungulan dito sa amin. At kung lasa at crispiness lang din naman ang pag-uusapan, ay nako, panalo din ito. At sana ay nakatulong din ang video na ito at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda or snacks na pwede ding pambenta sa abot kayang halaga. This is Mommy Irene again, ang inyong kusinera. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!